Inayos ni Naomi ang sarili bago tuluyang lumapit sa amo. Nanonood ang binatang ama sa kanilang living room, habang si Diana naman ay naglalaro ng Barbie doll sa tabi nito. Yes? Ani ni Franco sa lumapit na si Yumi. Sir, pwede po ba tayong mag-usap? Importante lang po kasi. Okay, sure. Ano yon? Hi Ate Yumi. Pagbati pa ni Diana sa dalaga. Hello baby. Look my doll po oh. She's so pretty like you. I'm her mom and I love her so much. Siguro mahal din ako ng mami ko kung may mami din ako. Biglang naantig ang puso ng dalaga. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Muli niyang ibinalik ang paningin sa amo. Kakapalan ko na po ang mukha ko kasi kailangan na kailangan ko po ang tulong mo. Bakit? Ano nangyari? Si tatay po kasi nasa hospital. May stroke po siya at kailangan daw po ng malaking pera. So, you need money? Opo, pwede po bang bumali? Sure, why not? Magkano ba? Kahit po sana 5,000 lang. Huwag po kayong mag-alala sir, hindi po ako tatakas. Yeah, I know. At may tiwala ako sa'yo. Sure ka bang 5,000 lang? Nakakahiya po kasi kung lalakihan ko pa. It's okay. Gagawin ko ng 10,000. Mag-withdraw lang ako sa bangko. Kung gusto mo, sumabay ka na para maihatid na rin kita sa hospital. Talaga, sir? Thank you po. At sa labis na tuwa ay nayakap nito ang amo. Nang mapagtanto nito na nakayakap siya sa amo, ay agad din itong kumawala. Ang sweet nyo naman po. Parang yun napapanood ko sa TV. Kapwa napabaling ng tingin sila na Yumi at Franco kay Diana. Nakaramdam ng hiya si Naomi habang si Franco naman ay lihim na napangiti. Michelle, pagtawag ni Franco sa yaya ni Diana. Yes sir? Pakibantayan si Diana. May pupuntahan lang kami ni Yumi. Opo sige po. Sweetie, aalis lang sandali si Daddy ha? May ayusin lang kaming problema ni Ate Yumi mo. Okay Daddy, ingat po kayo. Salamat anak. Magkasama nga sa iisang sasakyan ang dalawa. Naging tahimik ang dalaga habang tahimik din na nagmamaneho si Franco. Huwag ka masyado mag-alala. Magiging okay din ang tatay mo. Tsaka kung may iba ka pang kailangan, just let me know. Willing akong tulungan ka. Thank you sir ha. Napakabait niyo po. Buti na lang po kayo po ang naging amo ko. Salamat po talaga. Walang anuman. Wait lang ha. Nandito na tayo sa bangko. Mabilis lang to. Sige po. Habang wala nga ang kanyang amo, ay naalala niya ang ino-offer sa kanya ni Franco. What if pumayag na kaya ako sa gusto niya para makabayad na rin ako ng utang na loob? Wika nito sa sarili. Pero hindi, mali to, maling-mali. Kasi kapag pumayag ka magpanggap na mami ni Diana, magpapanggap ka rin na asawa niya. Wika niyang muli. Hindi na nito namalayan ang pagbalik ng kanyang amo. Tara na. Tanong nito sa kanya. Sige po. Agad nga niyang tinawagan ng ina na makarating na ito sa hospital. Sinamahan pa siya ni Franco hanggang sa loob ng hospital. Agad itong yumakap sa ina nang makita niya ito. Nasaan po si tatay? Kumusta na po ang lagay niya? Nasa ICU siya anak. Sobrang awang-awa ako sa tatay mo. Sana pa naginip lang lahat ng to, Nay. Sana nga anak. Nga po pala, si Sir Franco po, amo ko po. Pinabali niya po ako ng 10,000. Eto po Nay, tanggapin niyo po para po sa mga gastusin kay tatay. Magandang gabi po. Pagbati ni Franco sa ginang. Magandang gabi rin, Sir Franco. Salamat po sa tulong at paghatid mo po dito sa anak ko. Wala pong anuman. Magsabi lang po kayo kapag may iba pa po kayong kailangan. Pwede ko po bang makita si tatay? Sige anak. Pagkapasok pa lang nito sa kwarto ay bumuhos na agad ang luha ng dalaga. Napaluhod siya habang yakap ang natutulog na ama. Magpagaling ka tay, marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong pupuntahang lugar. Hindi ba't yun ang gusto mo? Kaya magpagaling ka tay ha? Promise ko kapag nakaipon ako, pupuntahan natin ang mga lugar na gusto mong pasyalan. Saad nito sa ama habang yakap pa rin niya ito. Sige na anak, bumalik ka na sa mansyon. Ako nang bahala magbantay sa tatay mo. Dadaan naman dito mamaya ang kapatid mo eh. Hindi po nay, kanina pa po kayo dito eh. Kayo po munang umuwi para makapagpahinga.
Magpapaalam na lang po ako kay Sir Franco na kung pwede bukas na lang po ako babalik. Sigurado ka ba anak? Baka kailangan ka nila sa mansyon. Nay, mas kailangan po ako ni tatay. Kaya sige na po, umuwi ka na po at magpahinga. Bumalik na lang kayo bukas. Okay, sige anak. Update mo ko ha? Kung ano magiging lagay ng tatay mo. At kung ano sasabihin ng doktor. Opo, Nay. Ingat ka po sa pag-uwi. Inihatid nga nitong ina palabas ng kwarto ng kanyang ama. Nandoon nga si Franco kaya naman kinausap niya ito. Sir, pwede po bang dito muna ako kay tatay? Promise po, maaga po akong babalik para makapagluto ng almusal. It's okay. Kung hindi mo pa kayang pumasok, sige lang. Sila Nida na lang ang bahala muna sa pagluluto. Talaga sir? Thank you po. Saad ni Naomi. You're welcome. Hatid ko na po kayo. Wika nito sa ginang. Okay lang po ba, Sir Franco? Tanong ng ina ng dalaga. Oo naman po, uuwi din naman po ako eh. Sige sir, salamat ha. Nakalabas na nga ng hospital ang tatay ni Naomi pagkaraan ng isang linggo. Sa bahay na lang ito magpapagaling. Tumutulong naman si Franco sa pagpapaterapi ng ama ni Naomi. Hindi ko po alam sir kung paano ko po masusuklian ang kabutihan niyo po para sa akin. Lalo na po sa tatay ko. Napakalaki po ng utang na loob ko sa iyo. Saad ng dalaga habang inihahain nito ang niluto niyang pananghalian. Gaya ng sabi ko sa iyo, akong bahala sa pamilya mo. Alam mo naman siguro kung anong hinihingi kong kapalit. Sir, talaga po bang balak niyo pa rin na pagpapanggapin ako? Yes. Gaya nga ng sabi mo, malaking utang na loob mo sa akin. Masusuklian mo lang yon kung papayag ka sa gusto ko. Pero sir, ayoko nga ho. Ano po yon, Daddy? Tanong ni Diana pagkalapit nito sa mesa. Wala yon, baby. Tugon ni Yumi. May gusto kami sabihin sa'yo ni Yumi tungkol ito sa mami mo. Saad ni Franco na ikinagulat ni Yumi. Talaga po? Makikilala ko na po ang mami ko? Yes, nandito siya. Sir, ano ba? Tigilan mo to. Gusto mo na ba siyang makilala? Yes, Daddy. Masayang tugon ng bata. Tumingin si Franco kay Naomi, kaya napatingin din ang bata sa dalaga. So, sino po Daddy ang mami ko? Gustong gusto ko na po siyang makilala. Yumi, tell her. Hindi sir, hindi ako sang-ayon sa gusto mo. Saad ni Yumi. Anak, Ate Yumi is your mom. No, Diana, hindi yun totoo. Sir naman, huwag mo naman lokohin ang sarili mong anak. Ikaw po talaga ang mami ko? Sabi ko na eh. Tsaka yumakap ito kay Naomi. I love you, Mami. Tinignan ng masama ni Naomi si Franco habang nakayakap sa kanya si Diana. Diana, listen to me. Hindi ako ang mami mo. But Daddy told me ikaw ang mami ko. Yes, sweetie. Siya nga ang mami mo. Hindi ba, Naomi? Hindi mo po ba ako love? Ayaw mo ba sa akin? Love na love ka ng mami mo, anak. Tugon ni Franco. No, hindi niya ako love. Sabay takbo ng bata patungo sa kanyang kwarto. Susundan sana ito ni Naomi, ngunit agad siyang napigilan ni Franco. Bakit mo po sinabi sa kanya yon? Alam niyo naman po na ayaw ko magpanggap, di ba? Mahalaga sa iyo ang tatay mo, di ba? Mahalaga din sa akin ang anak ko. Ginagawa ko lang to para maging masaya ang anak ko. Kaya please, magtulungan na lang tayo. Tsaka nito binitawan si Naomi. Kahit sa maling paraan pa? Ha, sir? Oo. Yun lang ang tangi ko nakikitang paraan para sumayang anak ko. Lagi siya nagtatanong about sa mami niya. Kung mahal ba siya ng mami niya. But every time na magtatanong siya ng ganyan, wala akong maisagot sa kanya. Kaya kung ayaw mo talaga, sige, okay lang. Ako nang bahala mag-explain sa kanya. Pumapayag na po ako. Saad ni Naomi, kaya muling napabaling ng tingin sa kanya si Franco. Really? Pumapayag ka na? Opo, basta ipangako niyo po na tutulungan niyo pa rin ang tatay ko. Oo naman. Thank you, Yumi. Thank you. Pinuntahan nga ni Naomi ang bata sa loob ng silid nito at kinausap. Diana, pwede ba tayong mag-usap? I hate you! Sigaw nito at kinuha ang kumot at binalot ang sarili. I'm sorry, Diana. Sana mapatawad mo ako. Mahal kita. Mahal ka ng mami Yumi mo. Mahal kita, anak. Saad nito sa bata.
Sigurado ang dalaga na mahal na niya ang bata kahit ilang linggo pa lang niya itong nakakasama. Tinanggal nito ang nakataklob sa kanyang kumot at naupo ito sa kanyang kama. Kung talaga mahal mo ako, bakit ka nagsinungaling? Bakit sinabi mo sa akin na cook ka lang namin? Hindi mo ako mahal, hindi! Hindi alam ni Naomi ang gagawin, lalo't hindi naman niya ito tunay na anak. Hindi niya alam kung paano magpaamo ng bata. Listen to me, baby. Ano kasi naubusan na ng sasabihin si Naomi. Mabuti na lang at pumasok din doon si Franco. Hiwalay na kasi kami ng mami mo, anak. Kaya nga bumalik siya kasi love ka niya. Love mo rin siya, di ba? Kaya patawarin mo na ang mami mo. Bakit po kayo naghiwalay? Hindi niyo na labang isa't isa? Tanong ni Diana. Dahilan ng pagkakatinginan nila ni Naomi at Franco. Love pa naman. Kaso masyado ka pang bata para maintindihan. Tugon ni Franco. Yes, baby. Tama ang daddy mo. Okay po. Pwede po ba kitang mayakap, mami? Muling bumaling ng tingin ang dalaga sa kanyang amo bago lumapit sa batang uhaw sa pagmamahal ng ina. Oo naman. Mula ngayon hindi na tayo magkakalayo. Lagi na ako nasa tabi mo. Sabay yakap niya dito. Talaga po, mami? Yehey! Sa wakas, pagbalik ko sa school, may ipapakilala na rin akong mami sa mga friends ko. Hindi na nila ako tutuksohin na wala akong mami. Kasi you're here na. Pwede po ba dito ka na lang sa room ko matulog? Para po may katabi ako. Kung ayos lang sa daddy mo. Please, daddy. Dito na lang po si mami sa room ko. Oo ba? Dito na lang ang mami mo. Yehey! I'm so happy po talaga. Thank you, daddy. Thank you, mami. Buo na po ang family natin. Saad ng bata at niyakap nito ang ama. Pwede po ba ulit mag-request, daddy? Sure. Ano yan, sweetie? Pwede mo po bang i-hug si mami? Ha? Tanging naiusal ng dalawa. Sige na po, please. Ayaw man ni Naomi ay wala siyang choice dahil yun ang kagustuhan ng bata. Lumapit naman si Franco at niyakap si Naomi. Sorry. Bulong nito sa dalaga. Okay lang. Tugon nito at kapwa silang ngumiti pagkaharap muli sa bata. Kain na kayo. Tara na, lalamig ang pagkain. Okay po, tatawagin ko na po si Tito Francis. Sasabihin ko na rin po sa kanya na alam po na ikaw po ang mami ko. Wika ng bata. Wag. Sigaw ni Naomi ngunit mabilis na nakatakbo ang bata palabas ng kwarto nito. Hala, sir, ano na lang sasabihin ni Sir Francis? Baka sabihin niyang hindi talaga ako ang mami ni Diana. Naku, lagot na. Don't worry, hindi gagawin yun ni Francis. Natawag nga ng bata ang amain nito at kasama nila ito sa hapagkainan. Mami, upo ka na sa tabi ko. Kain na tayo. Ha? Sige lang. Kain lang kayo. Nahihiyang tugon ni Naomi at napasulyap pa ito kay Francis na kanina patahimik. Usap tayo mamaya, kuya. Sa wakas ay nagsalita na itong si Francis. Kinabahan ng dalaga sa sinabing yun ng binata dahil batid nito ang pag-uusapan ng magkapatid. Okay. Tanging tugon ni Franco at itinuloy ang pagkain. Kain ka na po, mami. Muling pag-aaya ng bata. Kapwa naman nakakunot ang mga noo ng mga kasambahay. Takanta sila kung bakit tinatawag na mami ni Diana si Naomi. Sige na, pagbigyan mo na ang bata. Saad ni Franco. Nida, pakibigyan ng plate si Naomi. Opo, sige po. Pagsunod ni Nida. Tinignan pa niya ng matalim si Naomi bago niya ibaba ang plato sa harapan nito. Ngunit isang matamis na ngiti ang iginanti ni Naomi sa kanya, dahilan ng pagkainis nito lalo. May problema ba, Nida? Tanong ni Franco sa kanya. Wala po. Okay. Mamaya pala kakausapin ko kayong apat, kasama si Jovan. Sige po, sir. Tugon nito. Really? Kuya? Nahihibang ka na ba talaga? Sigaw ni Francis habang nagtatalo silang dalawa ni Franco sa garden. Pinapaasa mo lang ang pamangkin ko sa mga kasinungalingan mo. Dagdag pa nito. Gusto ko lang sumaya ang anak ko, Francis. Masama ba yon? Of course. Pasasayahin mo ang bata sa pamamagitan ng kasinungalingan? Anong klase kang ama? Huwag na huwag mong kukwestiyonin ang pagiging ama ko. Hindi mo talaga ako maintindihan kasi hindi ka pa ama. Pwede ba hayaan mo na lang ako?
Mas masasaktan siya kapag sinabi kong ayaw sa kanya ng tunay niyang ina. Mas okay nang malaman niyang totoo hanggat maaga kaysa naman paniwalaan niyang kasinungalingan yung dalawa ni Yumi. Enough! O baka naman gusto mo lang si Yumi at si Diana ang ginagamit mo para makuha siya. Of course not! Bakit ko gagamitin ang anak ko? Talaga lang, kuya? Bakit hindi mo na lang sabihin na nakikita mo si Celine kay Yumi? Maganda at magaling din magluto. Hindi ba't yun din ang nagustuhan mo kay Celine? Tumigil ka na, Francis. Hindi totoo yan. Ginagawa ko lang to para sa anak ko. At yun lang yun. Ako din mismo magsasabi sa kanya ng totoo kapag kaya na niyang maintindihan ng lahat. Okay, sabi mo eh. Pero kapag nagalit sa'yo ang bata, bahala ka sa buhay mo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Yumi bago lapitan si Francis na nasa gilid ng pool. Kakatapos lang nito mag-swimming kaya naman basa ang katawan nito. Pinunasan lang niya ang kanyang mukha ng face towel. Sir, kape po. Pag-aalok nito sa binatang amo. Thank you. Tugon nito at pinunasan ang katawan maging ang buhok. Yes, may kailangan ka pa? Tanong nito sa dalaga nang hindi pa rin ito umaalis. Ang totoo po niyan, Sir Francis, gusto po talaga kita makausap eh. About what? Walang emotion tanong nito. About po sa pagpapanggap ko bilang mami po ni Diana. Ang galing no? Akala ko sa bahay na to, cook for hire lang. Mami for hire din pala. Sorry sir, sa totoo lang po, ilang beses ko pong tinanggihan si Sir Franco sa gusto niya. Ayoko naman po talaga magsinungaling sa bata eh. Pero dahil po malaki ang utang na loob ko kay Sir Franco at naaawa po ako sa bata, pumayag na po ako sa gusto niya. Spoiled talaga si kuya. Lahat na magustuhan niya, hindi niya titigilan hanggat hindi niya nakukuha. Marami ka pang hindi alam kay kuya. Gusto mo bang malaman ang kwento ng pamilya namin? Okay lang sir? Yes. Tugon nito sabay higop sa dalang kape ni Yumi.